Hello everyone, welcome back to Kurachang Nurse. My name is Gail. It's been a while since I gave you an update about what's going on with me. So sa mga bago dito sa channel ko, salamat po sa panonood. Ako lamang po ang inyong Kurachang Nurse na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon na kung ano-ano na mahalaga at hindi mahalaga. Wala lang mga anything about sa buhay ko dito sa Amerika bilang nurse. At kung ano-ano pang mga ganap ko dito sa Amerika. So, bigyan ko lang kayo ng background para sa mga bago rito. Ako po ay pumunta rito sa Amerika bilang dialysis nurse. Nagstay ako sa Taos, New Mexico for a year. And then, nilipat ako dito sa Maryland. Nag-work ako for 6 months. MedPro lang lahat to ha. Nag-work ako for 6 months sa Med-Surg. And then, ngayon nasa OR na ako. Paano ba ako napunta sa OR? I-check ko na lang yan sa ibang video. Actually, na-check ko na yan sa ibang mga videos ko. Panoorin nyo na lang. Pero, bibigyan ko kayo ng mas in-depth na information about kung bakit ako napunta sa OR. Ngayon, gusto ko lang kayong bigyan ng update. Nasa training pa rin ako. Nag-circulate na ako. So, so ganito yung nangyari sa amin. Ganito yung schedule namin. 6 months yung training. Yung isang buwan ay puro classroom training yan. Yung natitirang 5 buwan, 2.5 doon, 2.5 months scrub, 2.5 months circulate. Ano ba yung sabihin ng scrub roll? Yun yung sterile ka, nakasuot ka ng gown and gloves, goggles and mask, nakatakip ang ulo mo, at ikaw ang nagmamanage ng instruments. Hindi ka pwedeng humawak kung saan-saan. Ikaw ang nagpapasa ng mga instrumento na kailangan ng doktor. Yun yung tinatawag na scrub. So, yun yung una namin ginawa. Nag-scrub kami. Nag-train kami mag-scrub. And then, ngayon, nandito na kami sa role na circulating. Ano naman yung circulating? Ikaw yung hindi ka sterile. Pwede kang humawak kung saan-saan. Ikaw yung taga-takbo. Ikaw yung runner, kumbaga. Ikaw din yung manager ng buong OR room. Ikaw yung magbe-make sure na on time yung case mo. Ikaw yung magbe-make sure na lahat ng consents, ikaw magdo-document. Lahat ng consents na pirmahan, kompleto yung medications na kailangan, kompleto yung mga instruments na kailangan. Lahat ng mga taong nandoon sa OR ay mame-make sure mong nandoon sila. Katulad ng mga doktor, syempre, yung anesthetist or anesthesiologist, yung scrub tech or scrub nurse nandun. So, ikaw talaga yung OR manager at that time, for that particular room. Yun ang circulating. So, ngayon nandoon na ako sa ganong training at hopefully ay matuto ako ng bonggang-bongga kasi medyo madaming kailangang matutunan. So, yun yung nangyayari sa akin ngayon. Gusto ko lang din i-chika sa inyo kung ano ba yung ginagawa ng mga nurses dito sa operating room. Kasi marami talagang nagtataka na, lalo na yung mga friends ko hindi naman nurse, ano ba ginagawa nyo dyan sa OR? Katulad nga na sinabi ko, may 2 role ang nurses dito sa OR. Yung scrub, tsaka yung circulating. So ganyan dyan sa Pilipinas, scrub saka circulating. Kaso may upgrade dito sa Amerika. So, bukod sa scrub at circulating, meron kang option na maging nurse anesthetist. So, ang role mo is parang anesthesiologist, Parang anesthesiologist, magbibigay ka ng anesthesia, general man yan, MAC man yan, kung ano-anong klaseng anesthesia, ikaw magbibigay. Pero pag local anesthesia, pwede ng nurse na regular ang magbibigay. Okay? So, yun yung nurse anesthetist. May exam yun. Mag-aaral ka din. May exam yun. Kailangan mo ma-certify para maging nurse anesthetist ka. Siyempre, lalaki yung sweldo mo. Next naman is yung tinatawag na RN First Assist or Registered Nurse First Assistant. Yung RN First Assist, ang trabaho nun, parang surgeon. Parang yung assistant ng surgeon. Siya yung naghihiwa. Katulad din ng surgeon, tutulong sa paghihiwa, paghawak, paghila, pagtahi. So, nagtatahi yan, yung mga first assist. So, may aral din yan, may exam din yan, kailangan mo ding ma-certify. And syempre, mas tataas ang sweldo mo. So, the more na mataas ang sweldo mo, mas mataas yung accountability mo. So, yun yung mga bagay na pwede mong papunta, diba?
yun yung bagay na pwede mong puntahan or i-upgrade yung sarili mo bilang operating room nurse kung gusto mo. Kung pagod ka na sa pag-scrub at pag-circulate at gusto mong mag-upgrade, tataas ang sweldo mo, magiging RN first assist ka, or magiging nurse anesthetist ka. So yun lang. Sa ngayon, wala pa akong plano na mag-upgrade sa mga yun. Actually, wala talaga akong plano mag-upgrade sa mga yun. May iba akong plano. So kung ano yung plano ko, malalaman nyo, i-check ako na lang sa inyo. Or syempre, si Lord lang ang nakakaalam. So kung ano talaga yung, syempre meron tayong gusto, pero hindi natin alam kung yun ba yung kaloob ng Lord, diba? So yun lang. Salamat po sa panonood and have a great day. Bye!